class, let us ask for the guidance of our Lord. Can everyone lead the prayer? With Jane, please lead the prayer. Class, stand up. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, sit down. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. How are you feeling today? Oh, it's so fine. So, okay lang po. Okay, so I'm glad to hear that. So before we proceed to our lesson, arrange your seats and pakipulot po ng mga kalat sa iba. Class Secretary, may absent po ba, Jonas? Nothing po, ma'am. Okay. So before we continue, I have some important reminders. So first, eyes on the board. Always listen when someone is speaking. And lastly, raise your hand to speak. Class, did you understand? Yes, ma'am. Very good. So, class, sino po sa inyo ang nakaalala ng past lesson natin? Ma'am. Okay, Jeffrey? So, the first lesson is all about the proper use of medicine. Very good. It is about the proper use of medicine. So, can you tell me 2 rules we should follow when using medicines? Raise your hand po. Jam? Sumunod po sa mga sasabihin ng doktor. Very good. Another of the heart. Tignan ang expiration date. Very good. So class, before we start our lesson, let's play a quick game. It is called Guess the Word game. So, huhulaan niyo po kung anong word ito. But before that, I will show you some pictures. So, class, what does this picture show? Okay, Jam. Malakas po yung hangin. Very good. Malakas ang hangin. Ikaw, Mark. Tinatangay ang mga puno. Very good. Another answer. Good, Jane. Bagyo siguro, no? Okay, very good. Jonas. For me, ma'am, based on my observation, parang yung hangin niya ay tinatangay yung tao and then medyo makulimlim. Okay, very good. How about this one? What does this picture show? Okay, Mark. Makulimlim. Very good. Makulimlim ang langit. Another answer. Good, Jen. Madilim po. Very good. Madilim. Another answer. Jonas. Makapal at ulap. Very good. Another picture. What does this picture show? Ano ba ang nakikita niyo sa picture na ito? Teacher! Ikaw. So, ano bang nakikita mo sa picture na ito? Nabaha po. Ay, very good. Nagbaha daw. Another answer. Okay, Jam. Madumi po yung baha. Very good. Jeffrey. Verse another observation, ang nakita ko po isang mataas na tubig na halos abutin ng bubong. Very good. Another answer, wala na? So, ito daw po ay nagpapakita ng pagbaha. So, since you already know what this picture show, I have jumbled letters. So, can you arrange the letter to form a word? Then, write it in the boxes below. Okay, jump.
Very good. Class, let's read. Typhoon. So that's our lesson today. Our lesson for today is about typhoon. So class, let's watch this short video and observe carefully what happens. So may papakita po akong video, then observe niyo po kung ano ang nangyayari. To take any chance. Super Typhoon Uwan batters the Philippines. The strongest storm of the year hits Luzon. Thousands evacuated. Power outages plunged the province into darkness. Local authorities urged residents to remain indoors as the risk of falling trees and live wires increased. According to reports from Reuters and AP, more than 900,000 residents have been evacuated from high-risk zones. Schools, churches, and village halls have been converted into emergency shelters. Christopher Sanchez, a resident of Isabela, said his family evacuated before dawn after hearing warnings from local radio. He said, "We didn't want to take any chances. Last year, our house was damaged by a storm. We're more prepared now, but still afraid," he nervously said. In Catanduanes, one of the provinces closest to the typhoon's eye, winds blew so fiercely that rooftops were torn away. Roberto Monterola, head of the local disaster management office, confirmed that all families in coastal zones had been evacuated. He said, "We're on full alert. We don't want any casualties. All rescue teams are deployed to evacuation centers." Thousands of residents are taking refuge in school buildings as torrential rain continues nonstop. Ano? Ano ba yung gamit ko? Ano ba ito? Okay. So, class, what did you observe in the video? Ano ba ang na-obserbahan nyo or napansin nyo sa video? Geoffrey, So, I observed the effect or the bad effect of typhoon. very good. Ano pa? Ano pang napansin nyo doon sa pinanood nyong video? Good, Jay. Ano pang napansin mo doon sa video? Anong na-obserbahan? Teacher, malakas po ang hangin. Very good, malakas ang hangin. How about ikaw, Mark Anthony? Ano po ang napansin mo sa video? Tinatanay ang mga bahay. Very good, tinatangay ang mga bangay. Ikaw, Jam? Ang nakiputol ko yung mga yung puno. Very good, napuputol daw yung mga puno. Ikaw, Clark? Nagbabaha siya, ma'am. Very good, nagbabaha. So, what happened to the houses? Ano bang nangyari sa mga bahay? Clark? Tinatanay ang mga Tinatanay, very good. Ikaw, Mark? nasira. Nasira, very good. Ikaw, Jam? Buging na po. Very good. Ikaw, Jeffrey? Base po sa video, nakita ko na ang bahay ay parang natatakpan ng baha at higit sa lahat parang nasisira na ito. Very good. So, you all gave very good observation. So, let us talk more about typhoon. So, what do you think a typhoon is? Ano ba sa tingin nyo ang typhoon? Ano ba sa tingin nyo ang typhoon? Ikaw, Janes? Para sa akin ang typhoon, isa itong natural disaster na kung saan hindi natin kayang pigilan o wala mang kaninong gustong mangyari. Very good. So, class,
typhoon, please read. A typhoon is a very strong storm. Louder. It has strong wind and heavy rain. It can cause floods and damage houses. So, ang typhoon daw po, isa siyang malakas na hangin and sobrang lakas ng ulan. Kaya daw po, minsan nagkakaroon po ng pagbaha and nasisira po yung mga puno and mga bahay. So, class, what are the characteristic of typhoon? Or ano kaya yung napapansin nyo or madalas nyo makita kapag may typhoon? Teacher, Good, Jay. malakas ang ulan. Very good, malakas ang ulan. Jeffrey, Bukod sa malakas ang ulan, nagkakaroon rito ng malakas na hangin. very good. Malakas na hangin. Ikaw, Jam. Ano ang madalas mong makita kapag bumabagyo? Yung ano po, mga pinukupa na Very good. So, ikaw, Clark, ano, Clark, ang madalas mong makita kapag may bagyo? Ano ang nakikita mo? Kapag may bagyo, ano ba yung napapansin mo sa paligid? Anong nakikita mo? Good, Jane, huwag kang manahimik ka po. Ano po ang napapansin mo? Very good, nagbabaha. Ikaw, Mark, anong madalas mong makita or napansin mo kapag may bagyo? Stand up po. malakas ang hangin. Very good, malakas ang hangin. So, the characteristic po ng typhoon, the characteristic of a typhoon, we have first, Strong winds. again, Strong winds. again, Strong winds. strong winds or malakas na hangin. Hangin. Second, Heavy rain. again, Heavy rain. lakasan. Heavy rain. Very good. So, ito po yung sobrang lakas ng hangin kaya mabilis mapuno ng tubig ang mga kalsada. So, next, Can cause floods. again, Can cause floods. again. Can cause floods. Very good. Ito pa. Can damage trees and houses. Again, Can damage trees and houses. again. Can damage trees and houses. So, ibig sabihin po, nagkakaroon ng pagbaha dahil nga sa malakas ang hangin and ulan. And pwede ding masira yung mga, yun nga, yung mga puno and mga bahay. So, since you already know what is a typhoon and its characteristics, let's learn what we should do before, during, and after a typhoon. So, class, have you ever prepared for a typhoon? Yes. Ha? Naghahanda ba kayo kapag may typhoon? Yes. Okay, so what did you or your family do before it came? Ano ba ang ginagawa mo or ng family nyo kapag may darating na bagyo? Mark. Prepare food, water, and emergency kit. Very good! Parang nabasa mo yata ka! Very good. Another answer. We listen to the news. Very good. Ano pa? Ano pa ang ginagawa nyo kapag may paparating na bagyo? Teacher, Good, Jay. nakikibalik ka sa kapitbahay. Okay, nakikibalita sa kapitbahay para sa bagyo. Wait lang. So, class, these are the things we should do So, class, these are the things we should
do before a typhoon. Kumbaga, ito po yung mga safety measure na gagawin natin kapag may bagyo. So, class, let's read. Prepare foods, Water and emergency kit. Again, Prepare foods, water, and emergency kit. louder. Prepare food, water, and emergency kit. Very good. So, class, mag-ready daw po tayo ng mga pagkain, tubig, and emergency kit. Kasi, class, kapag may bagyo, hindi tayo makalabas. At least, may kakainin kayo and may gagamitin kayo emergency kit. Second is, Make sure your house is safe. again, what is the first safety measure before a typhoon? Mark. Prepare food, water, and emergency kit. Very good! Palapit ka na ngayon. Second is, Make sure your house is safe. again, Make sure your house is safe. Teacher! yes po. Lalagyan ng pabigat yung house, teacher. Very good! So, tingnan kung okay ang bubong, bakali pa rin ng hangin. Again, what is the second safety measure before a typhoon? Make Make sure sure your house Raise your hand to speak. Jam. Make sure your house is safe. Very good. So next, know your evacuation place. again. Know your evacuation place. So class, dapat po alam ninyo kung saan ang evacuation place. Oo, yung evacuation place. Para pag sinabi ng barangay na lumipat, alam nyo kung saan kayo pupunta. Okay po? Yes, ma'am. Class, did you understand? Yes, ma'am. Okay, very good. So again, what is the third safety measure before a typhoon? Clark, ano yung pangatlong safety measure? Ano yon? Know your evacuation place. Very good! Know your evacuation place! Galing-galing talaga. So, the fourth safety measure, Charge all gadgets, cell phones, flashlight, radio. again, Charge all gadgets, cell phones, flashlight, radio. Ay, good Jane, pagkaayos po ng upo mo. Sorry, teacher. Again, good Jane, please read po. Charge all gadgets. Cell phone, flashlight, and radio. Very good. So class, dapat po i-charge lahat ng mga gadgets para may ilaw kayo and para updated kayo sa bagyo. Again, what is the fourth safety measure before a typhoon? Okay, Mark. Charge all gadgets. Cell phone, Ano pa? flashlight, radio. Very good! Nakikinig talaga! So, the last safety measure, please read. Secure outdoor items. Plants, bikes, roofs. Again. Secure outdoor items. Plants, bikes, roofs. So, dapat daw po i-secure yung mga outdoor items. Kumbaga, ayusin po yung mga gamit sa labas, baka tangayin ng hangin. Especially yung mga paso ng nanay nyo, dapat inaayos po yung bike and yung mga bubong and iba pang bagay na nasa labas. So, class, before a typhoon, palagi po tayong mag-prepare para safe ang lahat. So, do you understand po? Yes. ma'am. Do you understand po? Yes, ma'am. So, before daw a typhoon, mag-prepare tayo para safe ang lahat. So, class, what do you usually do when the typhoon is happening? Ano ba ang ginagawa mo or ng family mo kapag bumabagyo? Mark? Huwag lumabas ng bahay. Very good. Huwag lumabas ng bahay. Ikaw, Jeffrey.
yun nga po, bukod sa nananatili lang ako, naninitili lang sa loob ng bahay, nag-a-update din kami sa news. Very good, nag-update ng news. Ikaw, Clark. Anong hala? Ano ba ang ginagawa mo kapag bumabagyo? Kunwari, bumabagyo, anong ginagawa mo? Natutulog? Okay, very good. Ikaw, Good Jane, ano ba ang ginagawa mo kapag bumabagyo? Nag-drawing teacher. Nagdodrawing, wow! Nagdodrawing si Good Jane. So, class, these are... So, class, these are the things we should do during a typhoon. So, first, pakibasa po. Stay inside the house. Again. Stay inside the house. Again. Stay inside the house. So, kapag bumabagyo, dapat po, palagi lang tayo nasa loob ng bahay kasi delikado sa labas. Kasi malakas yung hangin and malakas yung ulan. Again, class, what is the first safety measure during a typhoon? Clark, ano nga yung pinakauna? Stay inside the house. Very good. Stay inside the house. Second is Stay away from windows. again. Stay away from windows. Again. Stay away from windows. So, class, during a typhoon, so lumayo daw po tayo sa mga windows, baka mabasag or masira. So, class, dapat palagi tayong mag-iingat. Iwasan po muna natin ang lumapit sa mga bintana. Again, what is the second safety measure during a typhoon? Jam. Stay away from windows. Very good. Stay away from windows. So, next is, Follow safety rules. again, Follow safety rules. makasan. Follow safety rules. Okay, so, class, makinig po tayo and sumunod tayo sa parents kasi pag sinabi nila, dito muna tayo, magsunod po kasi sila ang nakakaalam kung saan ang mas safe na place. Naiintindihan po ba? Yes, ma'am. Yes, teacher. So again, what is the third safety measure during a typhoon? Ikaw, Mark. Follow safety rules. Hey, very good. Follow safety rules. So next is Turning off appliances. again. Turning off appliances. Clark, pakibasa nga. Turning off appliances. Very good. So, kapag bumabagyo po, dapat naka-off yung mga appliances. Lalong-lalo na yung TV, refrigerator, and iba pang mga appliances para iwas sa sunog. Again, what is the fourth safety measure during a typhoon? Jeffrey? Turning off all appliances. Very good. Good, Jay, pakiayos po ng upo mo. Sorry, teacher. So, lastly, please read. Stay calm and listen to news. Again, Staying calm and Listen to news. ano po? Staying calm and listening to news. Very good. So, class, dapat stay calm and makinig tayo sa news para alam natin kung humihina or lumalakas ang bagyo. Naiintindihan po ba? Yes. Naiintindihan po ba? Yes, So, teacher. class, during a typhoon, stay inside and makinig po tayo sa mga parents para safe po ang lahat. Did you understand? Yes, teacher. Very, very good. So, ngayon naman, so class, what do you or your family do after a
typhoon passes, ano ba ang ginagawa mo or ng family nyo pagkatapos ng bagyo? Pagkatapos ng bagyo, anong ginagawa nyo? Clark. Naglilinis po. Ay, very good. Naglilinis. How about you, Geoffrey? Inaayos po yung mga na-damage ng bagyo. Very good. Ikaw, Mark. Naglilinis po ang bahay. Very good. Nililinis ang mga bahan. Ikaw, Jam, anong ginagawa mo after typhoon? Tumutulong po sa parents. Very good. Tumutulong sa parents. So, these are the things we should do after a typhoon. So, class, let's read. Jonas, take your seat po. Again, class, let's read. Help your family and neighbors. Again. Help your family and neighbors. Again. Help your family and neighbors. Very good. So, tumulong daw po tayo sa family and sa mga kapitbahay na maglinis and mag-ayos ng mga gamit. Natuwa po? Yes, teacher. Natuwa po? Yes, teacher. Again, what is the first safety measure after a typhoon? Ikaw, Clark. Help your family and neighbors. Very good. The next is, Check if the area is safe. again, Check if the area is safe. again. Check if the area is safe. So, class, tingnan muna kung safe lumabas, baka baha pa or may maapakan kayong matatalim na bagay tulad ng pako. So, wag po muna lumabas. I-check muna yung area bago lumabas. Nakuha po? Yes, teacher. So, again, what is the second safety measure after a typhoon? Jump. Check the area if safe. Very good. So, next. Report any damage. Sabay-sabay po. Report any damage to adults or authorities. So, i-report po kung may nakita kayong sira para maayos agad ng parents. Kasi po, delikado po yun. Again, what is the third safety measure after a typhoon? Geoffrey. Report any damage to adults or authorities. Very good. So, lastly, class, please read. Louder. May nakakatawa po ba? Again. Avoiding fallen wires. Very good. So, iwasan po muna natin ang mga putol na wires kasi po, delikado yun. Pwede kayong masaktan or mamatay. So, class, after a typhoon, i-check muna kung safe ang paligid and iwas po muna tayo sa danger para hindi kayo mapahamak. Class, did you understand? Yes, teacher. So, class, now let's apply what we have learned. You will present a short role play showing what to do before, during, and after. So, class, mag-ano po kayo ng role play na nagpapakita kung ano ang gagawin nyo kapag bumabagyo before, during, and after a typhoon. So, I will divide you into two groups. The first group, Good Jane and Jam. The second group, Geoffrey, Clark, and Mark. So, sa group 1 po, ang gagawin nyo, kung ano po yung gagawin before a typhoon. Kumbaga, sa mga safety measure na gagawin nyo before a typhoon. Sa group 2 naman po, ang gagawin nyo, during and after a typhoon. Ano ba ang ginagawa kapag during and after a typhoon? Class, did you understand? Yes, teacher. So, before that class, may rubrics.
So, ito po yung rubrics na dito po ako mag-base ng scores nyo. So, the first criteria, actions. Sa actions po, titingnan ko kung complete and correct yung actions na gagawin nyo. Second is teamwork and cooperation. So, titingnan ko kung everyone is joining and helping the group. Then, lastly po yung safety awareness. Titingnan ko kung tama yung pinapakita nyo tungkol sa safety measure. Class, naiintindihan po ba? Yes, ma'am. So, let's start. Form your circle. Mag-usap-usap po kayo kung ano bang gagawin nyong safety measures. Stay inside. Kumbaga na lang sa Hugot ng mga appliance. Tapos, dito na sa apply ko. Pagkatapos ng bago, maglilinis tayo ng bahay, tulong-tulong tayo. Tapos, pag may nakita kayo siya bagay o sila sa ating bahay, sasabihin sa amin, pupunta tayo ng po. So, class, mahaba yung time niyo para mag-prepare. Jones, huwag po mag-cellphone. Yes, ma'am. I-practice niyo po kung anong gagawin niyo. Teacher, tapos na. Wow, ang bilis! Meron po kayong 8 minutes. Yung iba po di pa tapos. Opo, hindi pa kami tapos. I-practice niyo po kung anong gagawin niyo para mamaya maganda ang performance niyo. Anak, During a typhoon. Mag-practice ilagay po. sa mga lalagyan yung mga pagkain natin. Huwag po i-chamba. During a typhoon, kunyari, anak, pasok na kayo dito sa bahay. Lumayo kayo sa Sigurado yung bintana. bahay, nakalak. Yan. Anak, pakihugot ng mga appliances. Oh, yung mga cellphone natin dyan, naka-charge na ba? Tapos, Opo. Opo, Nay. Tapos, Opo, Nay. after a typhoon naman. Oh, lagay mo na sa Sa ano? bag yung mga gamit at mamaya pupunta na tayo sa evacuation kapag lumakas na masyado yung Mga bagyo. anak, tulungan niyo ako dito maglinis ng ating bahay. na po, Nay. Tapos, Oh, tingnan mo nga kung nakalak ng maigi yung pintuan natin at saka mga bintana. anak, pakitingnan kung Opo, safe ka Nay. dyan sa ating bakuran. Dito na dito. Role play po yan ha, with Opo. actions. So, i-practice niyo po ng maigi. Kasi po may rubrics po dyan. Kunyari sa during a typhoon, pag tinawag ko kayo, anak, punta kayo, dito na kayo sa loob ng bahay. Sasabi ko, opo, tay, pupunta po kami dyan. Anong sasagutin niyo? Anak, punta kayo sa loob ng bahay. Anak, lumayo kayo dyan sa bintana. Okay. Anak, pwede pakihugot ng mga appliances? Nun, tatanong ka sa akin. Opo, huhugutin na po. Nay, saan ko nakalagay dito yung mga dilata natin? Ilan po ba ang ilalagay ko sa bag? Nun. I-practice po ng maigi. Tapos na po, teacher. Wait lang po, may di pa po tapos. Wait lang po. Meron pa kayong 7 minutes. Ay, 6 minutes Bakit left. natin kung saan yung evacuation center? Kunwari, tatanungin mo sila. Nun. Pag-practice po. Anak, okay na ka ba? Kapag ano, pag sinabi ko, anak, dito lang
kayo sa loob ng bahay. Tapos lalapit kayo sa akin. Okay, tapos, anak, kumbaga, nandun kayo sa may bintana. Tapos tatawagin ko, anak, lumayo kayo dyan sa may bintana. Galing kayo, pupunta kayo sa akin. Okay. Tapos pag sinabi ko, anak, pwede pang hugot ng mga appliances. Kumbaga, bibunutin mo yun, yung A of mo yung speaker. Wait for it. Yan, lalapitan mo. Tapos, after type ko naman, kasi anak, tulungan mo ako dito mag-ayos o maglinisan ng ating bahay. Mag-list ng lahat. Tapos, check the area. Pag-check the area, titignan natin kung may sira o may kailangan tayong ayusin sa bahay. And then, so, the next is the report any damage. If ever na may makita kayong wire na sira o if ever na can causes So, meron pa kayong 5 minutes left. Sundin po yung mga safety measure na discuss ko kanina. nice picture. Pag sinabi ko, anong sasabihin niyo? During typhoon? Nakasan po ang boses kasi po minsan di ko naririnig. Hindi magagalit si teacher daw. Pag si teacher, di tayo bibigyan ng chocolate. Pag pag ginawa na rin na natin to, bibigyan tayo ng teacher ng chocolate. Masarap yung dairy milk. Meron niya si teacher dala. Yun daw ang price niya. Teacher, totoo? Ano po yon? Si teacher, bibigyan tayo ng chocolate kung sino ang manalo. Kung sino ang the best mag-act or mag-roleplay, Yes! Yes! may chocolate kay teacher. Yes! Pero later ko pa ibibigay. Kaya Yes! dapat pagbutiin po. Ha? Opo, teacher. So, i-practice niyo po. Kasi meron pa kayong 3 minutes. May 3 minutes pa po. Tapos pag after ka ng bagyo, ilinod mo dito sa kapitbahay namin kung may mamipit na ilinod. Punta. Naroon ka sa ano. Mag-candidate na si Dan. Ay, si Carl. Dapat ang pala niya. Diyan, pala. Naroon ka dito. Pabakal ka. Kami sumbo ka kita bukas. Galingan po ang pag-act ha, para mataas ang makuha nyong scores. At yung pagkapagulong, sabi mo, pa, medyo dito, konta! At least, nagbagyo, may kita kita. May kita lugi, hindi ba kayo kita bagas? Yung si
Okay, class, tapos na po ba? Ano, okay na to? Class, tapos na po ba? Yes, teacher! So, group 1, please come forward. And pagkaayos po muna po ng mga upuan. So, group 1, are you ready? Yes, So, teacher. harap po kayo sa klase nyo. Wala. Wait. So, 1, 2, 3, action! O anak, Jam! Pakiprepara na yung mga pagkain na dadalhin natin kasi alam mo na may paparating na bagyo. Sige po, Nay. O, naayos mo na ba yung mga bintana? Pakicheck nga kung nakalock pa yan. Baka mamaya di pa rin yan ng hangin. Sige po, Nay. Naisan po yung bigas. Nandyan, sa may lalagyan natin. Sige po. Saan po yung mga dilata? Nandun sa cabinet, anak. Ilang Ano lang, mga 5 piraso lang. O anak, yung mga cellphone ba, mga radio, flashlight, naka-charge na ba? Pakitingnan nga. Opo, Nay. Tsaka pakisigurado mo yung lock ng pinto at saka pintana, mamili pa rin yan. Okay na po, Tsaka Nay. tanongin mo doon sa kapitbahay natin kung saan ba yung evacuation center. Kapitbahay, asan daw po yung evacuation center? O asan ba daw? Saan ba tayo pupunta? Doon daw po sa O bayan. halika na, alis na tayo. Very good! Wait class. Good Jane and Jam, ano po ba yung ginawa nyo? Before, during, and after typhoon? Before po. Very good! Let's give a fireworks clap! Alam niyo po ba yung fireworks clap? Alam niyo po? Ganito po yan. So, take your seat po muna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psh, psh, psh. Boom! Stand up po para makita. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psh, psh. Boom! Isa pa! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! Kagaling! Napakagaling! Ngayon naman, group 2, please come forward. So, harap sa klase. Mga anak, pasok lang kayo dito sa bahay. Dito lang kayo. Sige po, Tay. Anak, lumayo kayo dyan sa bintana at baka maaksidente kayo at malakas ang bagyo. Sige po, Tay. Pwede ba pakibunot ng mga appliances natin dyan? Yung ref, radio at saka yung iba-iba pa? Sige na po, Tay. Okay, at dito tayo sa tabi at tayo makikinig sa update ng kung anong nangyayari sa bagyo. So, this action parang during an typhoon. Okay, very good. So the next is about after typhoon. Mga anak, pwede niyo ba ako tulungan dito sa pag-aayos? Sige po, Tay. Okay? At tutulungan niyo. Anak, pwede bang linisan niyo na yung nandun sa kabila, sa bakuran? Upang matapusan natin? Kung may makita kayo dyan ng mga wire na putol, sabihin niyo sa akin at baka maka-aksidente yan. So, this action after a typhoon. Very good. So, let's give a fireworks clap. 1, 1, 2, sabay-sabay po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! Isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! And syempre ang ating mga sarili lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! Ang galing. So, pakiayos po ng mga upuan. Hindi ka po dyan nakikita dito ka po. Okay, very good. Class, let us think about our lesson today. I will ask some questions and you will try to answer. Okay po?
Yes, Yes, teacher. teacher. So, can you give an example of what we should do before, during, and after? So, tigi-isa po. Magbigay na po kayo ng halimbawa ng before, during, and after a typhoon. Joffrey, magbigay ka po ng halimbawa na kung ano po ang gagawin before, during, and after a typhoon. Before a typhoon, maghahanda muna po kami ng mga kailangan, lalo na ng pagkain, medicines, or flashlight that we need in before an typhoon. During typhoon naman po, ang ginagawa naman po namin ay naroon lang sa loob ng bahay upang at tamang nakikinig lamang sa radio upang malaman namin kung anong update sa typhoon. Then of course, after the typhoon, naglilinis na kami at inaayos namin yung mga bagay na nasira o na-damage ng bagyo. Very good! Palagpakan naman natin si Joffrey! Ikaw naman, Mark. Ano ang gagawin mo ano ba ang gagawin mo sa before, during, and after a typhoon? Magbigay ka ng halimbawa. Sa before, kapag bago ang bagyo, ano ang gagawin mo? I-charge muna ang sandol, flashlight, and radio. Very good. Sa, ano naman, during a typhoon, kapag bumabagyo, ano ang gagawin mo? Huwag lumabas. Tama, huwag lumabas ng bahay. Kapag after a typhoon, ano naman ang gagawin mo? Tutulungan Tutulungan ng mga, ang pamilya at kapitbahay. ay very good, tutulungan ng pamilya ng kapitbahay. Bigyan naman natin ng palagpak si Mark. Ikaw naman, Good Jay. Teacher, ako na naman nakita. Ano ba, magbigay ka ng halimbawa nung before, during, and after a typhoon. Sa before, ano po ang gagawin mo? Before, teacher, sa charge ng mga gagamitin para sa darating na bagyo. Sa during naman po. During typhoon po, teacher, nag-stay lang po sa loob ng bahay. Very good. After a After typhoon typhoon, po, pag may mga damage po, teacher, i-report po. very good. Palagpakan naman natin si Good Jay. Janet, palagpakan mo si Good Jay. So, can you give some characteristics of typhoon? Magbigay kayo ng characteristic of typhoon or yung madalas nyong makita o nararanasan. Joffrey, Tulad ng malakas na ulan at hangin. ulan and hangin. Very good. Ano pa? Ano pa yung mga characteristics before a typhoon po? So class, ano ba yung mga characteristics of a typhoon? Diba? Yung strong winds, yung sinabi ni Jeffrey, strong winds daw, and malakas na ulan. Ano pa? Mark? Can cause floods. Ay, very good talaga si Mark. It can cause floods. Ikaw, Jam, ano pa kaya, Jam, yung characteristics? Sobrang lakas ng hangin. Okay, very good. Tapos, ano pa po ba? Ano pa po? Baha po. Opo, nag-cause siya ng floods. Ikaw, Good Jane, ano ba ang Good Jane yung mga characteristics ng typhoon? Yung sinabi ni Jonas, heavy rain daw po, may strong winds, then nag-cause daw siya ng pagbaha. Ano pa? Yung mga nag-focus siya ng mga pagkatumba ng mga punong kahoy. Very good. So, the four characteristics of a typhoon, which is strong winds, heavy rain, it can cause floods, and it can damage houses and trees. So, did you understand po? Yes, Yes, teacher! teacher. So, what can happen if you do not follow safety measure? Ano daw po ang mangyayari kapag hindi natin sinunod yung safety measure? Jonas? Pwede natin maranasan ang mga bad effects ng bagyo tulad ng pwede tayong ma-stranded sa ating bahay dahil sa hindi natin paglikas, pwede tayong magutuman, o higit sa lahat, ang pinakamasama ay pwede tayong mamatay. Very good. Ikaw, Mark, may idea ka ba? Kapag
kapag di tayo nagsunod sa mga safety measure, ano bang mangyayari? Kapag hindi nagsunod? Please stand up po, Mark. Pag may baha, malulunod tayo. Ay, very good talaga. Ikaw, good Jane. Ano po kapag hindi po tayo nagsunod sa safety measure, ano po bang mangyayari? Baka lipat tayo. Lilipad? Okay, tama Malakas yun. yung hangin. Opo. So, dapat po palagi tayong nasa loob lang ng bahay kapag may bagyo. So, very good class. So, we follow safety measures so that everyone stay safe. So, class, which part is harder for you? Before a typhoon, during a typhoon, or after a typhoon? Ano ba ang mas mahirap sa inyo? Bago ang typhoon, during a typhoon, after a typhoon? For me, teacher, during a typhoon, because hindi natin alam kung ano mga possible na mangyari. Instead sa before a typhoon, alam natin na pwede tayo makapag-prepare ng mga ating gagamitin. Example sa after a typhoon na, heto yung alam na natin yung epekto ng bagyo. Instead sa during na hindi natin out of nowhere tayo na kung anong pwedeng mangyari sa atin. Okay, very good. Ikaw, Jam. Ano ang mas mahirap sa iyo? Before the typhoon, during a typhoon, after a typhoon? After a typhoon. Bakit po after a typhoon? Kasi po kapag po may mga nasira po kaming gamit po, tas mga yung parang nasiraan po kami ng bahay, mahirap po kaming makakahanap na matutulugan po. Saka po makakapag-charge po ng Very good. Very good job. So that is why we should follow safety measures. So Clark, sit down po. Clark, sit down. So ngayon naman po magkakaroon tayo ng quiz. So meron ditong i-prepare si teacher. So nakalagay po dito sa directions, choose the letter of the correct answer. Ditulugan niyo lang po kung ano yung tamang sagot. Basahin pong mabuti. Maglalagyan po ng name. Opo, lalagyan ng name and section. Yung grade nyo. Ilagay mo na. Eugene. Basahin po ng mabuti. Huwag pong kalimutan ng pangalan. Lagyan po ng pangalan para ma-record ko po. Basahin mabuti. Ayun po, ma. Wait lang po. Hindi na po tapos.
Eugene, tapos ka na po ba? Saan na yung papel mo? Basahin ko ng mabuti. Yes, teachers. Huwag pong magkopyahan. Mark, Jam. Ikaw, Clark, tapos ka na po ba? Po? Tingin nga. Wait natin yung iba. May sumasagot pa. Jonas, huwag pong magkopya. Ang Sorry, mata ma'am. sa papel po ha. Sorry, Yes po ma'am. yan. Basahin mabuti. So, tapos na po ba? Yes, Yes, teacher. Paras the paper po. At good din po, ma'am. Ito na po. Okay, ate, pakipasa po ate. So, wait, check ito kung mamaya kung nakikinig kayo ha. So, ngayon naman po, may assignment tayo. Clark, may assignment tayo, Clark. Makinig po. Ito po yung assignment, class. Class, let's read. Write 5 sentences in Ano po? your Seven. Right. Write 5 sentences in your notebook. Reflect on why it is important to be prepared and stay safe before, during, and after a typhoon. Explain one simple way you can help your family stay safe before, during, and after a typhoon. Good. So, class, susulat po kayo ng 5 sentences. So, mag-iisip daw po kayo kung bakit importante ang pag-prepare and stay safe before, during, and after a typhoon. So, magbibigay daw po kayo ng isang paraan para tulungan yung family nyo na maging ligtas before, during, and after a typhoon. So, yung simple way po, isa pong paraan. Isa sa before, during, and after a typhoon. Class, did you understand? Yes, teacher. Again, class, did you understand? Yes, teacher! Oh, very good. So, class, dismiss. Pwede na po kayong umuwi. Bye, teacher! Wait lang po. Bukas po ipapasa yung assignment. Okay po? Okay po. Mag-ingat po pauwi. Goodbye, teacher! See you on Bye, Monday! class. Ingat po kayo.